Okay, medyo nahirapan ang kalooban nitong si Surrounded by Idiots. Medyo mahirap nga naman yung surrounded ka by idiots. Pero ang kanyang question, sabi niya, hi po, sana po masagot ninyo po ito. Paano po kapag nakalmot po ng pusa, I think 4 years ago na po, nakalipas or 3 years na po. Then yung pusa po namatay. Actually, ang haba po ng comment thread niya, no? Eto, pakita ko sa inyo. And apparently, yung pusa po na nakakalmot sa kanya 3 or 4 years ago ay nasa loob lang ng bahay. Takot daw lumabas ng bahay. Tapos namatay yung pusa after ng pagkakalmot sa kanya. After mga 3 or 4 months pa naman. Hindi agad-agad. Hindi within 14 days. Ang tanong niya, una, kung ang kinamatay ba daw ng pusa ay rabies. Pangalawa, kung may rabies ba daw siya o yung nakalmot ng pusa. Una-una po, hindi natin malalaman kung anong kinamatay po ng pusa ninyo unless pinanecropsy nyo. Ang necropsy, ibig sabihin yan, that's the animal version of autopsy. Pag sinabing autopsy, it's pagbuklat ng bangkay ng tao. Pero pagka hindi tao ang binuklat, yan, necropsy po ang tawag dyan. Kung ni-necropsy yung pusa ninyo, yung ulo niya, at nakita na may mga negri bodies siya na mga evidence ng rabies, then definitively we can say na yung pusa ninyo ay may rabies nung namatay. But hindi nyo nagawa yun, apparently, I think so. So, hindi natin masasabi kung ano kinamatay ng pusa ninyo dahil wala tayong records ng necropsy. And hindi po pwedeng hulaan ang mga ganyang mga bagay. Pangalawa, ang tanong po ninyo is kung nakalipat yung rabies virus, kung may rabies virus man yung pusa sa inyo, ay hindi po yun posible kung ang tanong po ninyo, during the time na kinalmot kayo, ay may nailipat bang rabies. Unang-una po, dahil hindi naman namatay yung pusa within 14 days, ibig sabihin, during the time na kinalmot kayo, wala pa siyang rabies sa utak niya. Kasi pag may rabies siya sa utak niya, within 14 days, mamamatay na siya. And dahil di siya namatay, ibig sabihin, wala siyang rabies pa sa utak niya. Kasi dadaan muna ang rabies virus sa utak bago po siya magpunta sa salivary glands, bago niya mai-transmit yan through laway at pagkalmot. Kasi kaya naman nakaka-transmit ng rabies ang pagkalmot ng pusa ay dahil lagi nilang dinidilaan yan. So yung laway na nasa mga kuko nila, yun ang maaaring may rabies. Pero hindi nga siya namatay within 14 days. Mga 3 months pa bago namatay yung pusa mo, hindi mo alam kung bakit. Meaning to say, wala naman nailipat sa inyong rabies virus during the time na kinalmot kayo. Okay, so do not be worried kung 3 to 4 years ago ay nakalmot kayo ng pusa nyo na namatay. It is not because of rabies, or we don't know if it's because of rabies or not, pero for sure, nung nakalmot po kayo, wala pa siyang rabies na nailalabas sa laway niya. Okay, so wag na po kayong mapraning at sabi niya sa mga comments niya kasi hindi na daw siya makatulog, parang sobrang nag-overthink daw siya. Minsan yung overthink, baka yan pa ikamatay mo. Okay, so Surrounded by Idiots, I hope na natulungan ko kayo. Guys, please follow and share our page, our videos para po matulungan din natin ang mga iba. Comment sa baba kung may mga tanong pa kayo man Surrounded by Idiots or bakit Surrounded by Idiots ang pangalan mo? Talaga bang maraming mga idiots sa paligid mo? Kahit sino po, pwede po mag-comment sa baba. And pilitin ko pong sagutin yung mga tanong po ninyo sa abot na makakaya ko. Dr. Abel Manalo po ito sa Manalo K9. Thank you.